Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. Depende po kung kailan ito napanood. Galing pa kami ng simbahan. So, sasagutin ko itong isang comment ni ma'am. Nagtanong kasi siya if biblical ba daw na mahalin or alagaan yung mga pets or yung mga animals. Yung pets is hindi lang aso ha, hindi lang pusa. Lahat ng klaseng animals, if you want them to become your pets, no problem. Pets pa rin yung tawag. So yun nga yung tanong, biblical ba talaga na mahalin yung mga aso at saka yung mga pets natin, yung mga animals, kahit anong pets, basta pet, kahit anong animals ba yan. So, naghanap ako ng mga verses sa scripture dahil I really believe na dapat mahalin talaga natin sila kahit hindi natin sila mga aso or hindi natin sila mga pusa, dapat hindi natin sila sasaktan. Kasi po, ang dami pong verses sa scripture na nagpapakita po na dapat natin silang alagaan or dapat natin silang somehow igalang, irespeto, at pakainin. So, let's start. Ay, by the way, disclaimer. Ang mga verses na napili ko po is, hindi ko po ito talaga may tinatawag kasi tayong interpreting the scripture exegetical way. I mean, i-exegete mo yun. Hanapin mo yung true meaning or context ng verse. Hindi yung ano lang, kung ano lang yung nandun, ano yung nabasa mo, yun lang, hindi. May exegetical way yan. Pero ang gagawin ko po dito is hindi ko po exegetical way. I mean, naghanap lang po talaga ako ng verses para lang mayroon tayong makuhaanan kung paano natin take good care yung animals natin. So sa mga Bible scholars dyan, if sasabihin nyo na, hindi yan na context, I'm not talking about the context dito. Gusto ko lang kunin yung mga verses na magiging basihan natin on how we take good care of our animals. Okay? Sorry, parang inuupo kasi ako. Let's start. Dito po sa Kawikaan or Proverbs, chapter 12, verse 10. Tagalog po yung kinuha ko dito para mas maintindihan ng lahat. Sabi dito sa Kawikaan 12, verse 10, ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Again, ang taong matuwid daw ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. So, I think hindi na natin kailangan explain ito. So, yung attitude mo towards animals po is yan ang nagsasabi kung sinong tao, kung anong klaseng tao ka talaga. Again, how you treat your animals, how you treat pets, or kahit hindi mo pets, yan po ang basihan kung anong klaseng tao ka. Okay, next. Dito tayo sa Deuteronomy chapter 25 verse 4. Sabi dito, huwag ninyong busalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Huwag ninyong bubusalan or something lagyan ng ano sa mouth ba? Ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Ang context kasi nito, kinote pa nga to ni Paul sa New Testament. Ang context nito is this: every laborers is deserving sa kanilang pinagtrabahuan. I mean, kung nagpagod ka, deserving kang kumain sa pinagpaguran mo. The same thing with this ox or itong baka na sinasabi dito sa Deuteronomy. Kapag nag-work siya, may tendency na magugutom siya. So, dapat siya mismo makakakain siya sa kanyang pinagpaguran. So, ikaw na worker ka ng mga baka or ng mga kabayo habang may work pa na gagawin yung baka, dapat hindi mo siya pipigilan kumain. So, wag mong bubusalan kasi kapag nagutom siya, kakainin niyo yung nandyan sa paligid niya, dapat i-allow daw. According to the scripture. So, okay? So, tayong mga owners, dapat, if nagugutom yung mga pets natin, we should allow them to eat. If nasa work sila, especially yung mga baka, no? Yung mga baka, yung mga kabayo, yung mga karabaw, especially sila, grabe yung work nila. You owners should allow them to eat during sa time na nag-work sila. Alam naman natin na mayroon talagang oras na gusto nyong maabot na matapos agad, pero you should not forget na hindi yan matatapos kung hindi healthy, kung hindi busog yung mga baka at karabaw nyo. So, dapat you allow them to eat while working kung gusto nilang kumain. Okay, next. Dito sa mga awit 50 verse 10 or Psalm
Psalm chapter 50 verse 10. Sabi dito, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, sabi ni Lord. Sinong nagsabi nito? Si Lord. Ibig sabihin, lahat ng animals sa Kanya. Okay? So tayong mga tao, stewards lang tayo. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang sila sa atin. When it comes to pinagkatiwala, ibig sabihin, you should take good care of that pet or of that animals dahil hindi ikaw yung owners. Supposed to be, hindi talaga ikaw. So, ibig sabihin, dapat i-take good care natin kasi hindi sa atin yan. Pinagkatiwala lang yan sa atin. Dapat nating alagaan. Bakit? Kasi yung owner is si Lord, yung naglikha sa atin, yung lumikha sa iyo at lumikha sa akin. Siya yung owners ng mga animals, siya yung owners ng mga pet. Kumbaga pinahiram lang sa atin, kumbaga pinagkatiwala lang sa atin, so dapat natin silang alagaan. Especially especially dahil kay Lord, si Lord pala yung owner, ang nag-create ng mundo. Siya yung owner, kaya naku, napakalaking obligasyon sa atin nito. Next. Dito sa Kawikaan pa rin, Kawikaan or Proverbs chapter 27 verse 23. Kawikaan 27:23 ang sinasabi dito, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan. Alagaang mabuti ang iyong kawan. Again, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan. Alagaang mabuti ang iyong kawan. So sinasabi dito na alamin natin yung kondisyon ng mga hayop natin. Yung mga kondisyon ng mga pets natin. Alamin natin kung may sugat sila. Dapat alamin natin paano ito gamutin. Kapag nasasaktan sila, umiiyak sila, what's happening? Dapat yan yung nasa isip natin ba? Anong nangyayari sa iyo? Ba't ka umiiyak? Hindi dapat yung attitude natin na kapag umiiyak yung aso, yung umiiyak yung pet, palo agad, huwag kang maingay. No. We should know the condition. Anong nangyayari sa inyo, mga aso, mga pusa? Ba't kayo iyak ng iyak? Ba't kayo, may masakit ba? Or sa mga kabayo nyo, sa mga pets nyo na mga karabaw, or sa mga iba't ibang pets nyo, kung kapag feeling nyo parang may something wrong, dapat i-check natin, i-check ninyo. Hindi dapat pabayaan or mas paparusahan. Hindi dapat. Okay, dapat no, ang scripture na yun nagsabi dito ha, hindi ako. So next, bibilisan lang natin to. Dito sa Mateo, I think last na to. Mateo chapter 6 verse 26. Ang sabi dito, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Again, I'm gonna read this again ha. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Ang context nito is, simple lang. We are more valuable than them. Yes, mas higher being tayo compared to them. Pero again, kukunin natin yung anong makukuha natin sa pag-aalaga ng mga pets natin. Sabi dito, even the Lord Himself feeds them. Even yung Creator, even our God, inaalagaan sila, pinapakain sila. Mas valuable pa tayo mga tao, kaya tayo din, how much more us. So, mas alagaan tayo ni Lord. But then again, when it comes to animals, ang makukuha natin dito is, sino ba tayo para saktan yung mga animals na even our God take good care of them? Hindi man sila makapagsalita, hindi man sila makasamba just like what we are doing, yung nagpipray tayo, like pupunta tayo sa simbahan, like yung alam natin, yung binabasa natin, yung scripture, yung like what we are doing ba? Iba yung praise kasi ng mga hayop. Hindi man sila ganito katulad natin kung magsamba sa Panginoon, pero hindi ibig sabihin na hindi na sila nagsasamba. Nagsasamba sila kasi sabi sa scripture, let everything that has breath praise the Lord. So wag natin silang ilang lang. Tapos even if hindi sila marunong magbasa ng scripture kagaya natin, pero inalagaan sila ni Lord. Pinapakain sila ni Lord. Hindi man sila kahay ng intellect unlike us. Tayo mga tao, alam natin what is right and what is wrong. Hindi naman sila ganun ka-smart compared to human, pero inalagaan pa rin sila ni Lord.
Tapos tayong mga tao, sasaktan lang sila. Tapos tayong mga tao, ibabaliwala lang sila na even our God take good care of them. Nagbigay nga ng importansya sa ang Panginoon sa kanila. How much more tayo? Na tayo dapat ang tagapagbantay nila, tayo dapat ang magti-take good care sa kanila dito sa mundo. Bakit? Kasi isa yan sa mga trabaho nating mga tao. Nung ginawa ni Lord si Adan, sabi niya, ikaw ang magdumala. You manage the creation. Isa yan sa mga task ng tao. Yung palaguin at yung alagaan yung creation ni Lord. Tapos sasaktan lang natin, ipapapatay lang natin. Hindi dapat. So, in conclusion, tayong mga tao, dapat tayo yung mangangalaga or dapat tayo yung mag-take good care sa mga animals. Kasi hindi nila kayang ipaglaban yung sarili nila laban sa mga taong masasama ang intensyon. Lahat naman tayo, mga tao, tayo ay masasama. We all fall short of the glory of God. No one is righteous, no not one. Pero may mga tao talagang ang intention nila sa animals is hindi maganda. May mga tao talagang ang tingin nila sa mga animals is parang basura. May mga tao talagang abusado sa mga animals. Kahit animals nila or hindi nila animals, talagang grabe yung abuso, grabe yung pagpapasakit nila sa mga animals. So sad to say na tayong mga tao, tayo dapat yung magmamahal sa kanila, mag-aalaga sa kanila. Dapat tayo yung magiging voice nila kasi hindi nila kayang ipaglaban yung sarili nila, hindi nila kayang magsalita kung ano yung nararamdaman nila. Dapat tayo yung mag-aalaga, magmamahal, dapat tayo yung maging voice ng mga voiceless. So para to sa lahat, especially tayong mga Christians. Para ito sa mga taong nag-confess ng faith na they believe in God. I mean, to all Christians out there, this is for you. Supposed to be. If truly we are God's servant, if truly we believe in God, we must set an example na dapat natin tratuhin ng maganda yung mga animals, pets man natin o hindi. Kasi time will come kapag we will be facing our God na, we will be held accountable kung paano natin inalagaan or paano natin ginampanan yung role natin dito sa mundo as stewards of His creation. Thank you for watching po. God bless you.